Alright, at magbabalik tayo. Bali yung natin ngayon, topic natin about sa motor. Ano nga ba yung bawal at saka hindi bawal kay LTO dahil ngayong August 2025, bali mag-umpisa na silang maghigpit sa kalsada. Bali yung motor natin, yung unang-unang gawin natin na para hindi tayo masita ng mga LTO, mga traffic enforcer, is kailangan tong ilaw natin, wag natin palitan ng ibang kulay. Standard na kulay nito, kailangan tong flasher natin is dilaw siya. Dilaw o kaya ay pagka-orange. Bawal to palitan ng ibang kulay. Blue, green, red, mga ganyan. Yan ang pinagbabawal ng LTO. Tapos, itong blinker niya, ina-allowed naman to ni LTO kasi ito naman ang authorized talaga. Kailangan nagbi-blink kung saan yung direction mo. Tapos itong kabila, ganun din. Tapos yung headlight natin, kailangan yung allowed dito ay yellow or white lang yung pwede natin na ikabit dito sa mga motor natin. Kasi yun ang nakalagay sa authorized ni LTO. Para iwasita tayo. Tapos, yung dito naman sa likod, tingnan natin. Kailangan tong ilaw na to is red. Bawal to palitan ng ibang kulay. Tsaka ganun din dito, yellow or may pagka-orange yung flasher natin, kabilaan. Tapos yung gulong natin, kailangan ganun pa rin, makapal yung gulong kasi ngayon nagigpit sa LTO. Palabas sila ng bagong memo, bawal na yung manipis yung gulong. Kakaroon tayo ng ticket, violation. Ganun din sa harap. Yan. Kailangan yung gulong natin is makapal. Yan lang. Tapos ngayong June 2026, fully implemented na yung panghuli ng LTO. Kaya yung iba, yung mga wala pang plaka, simula 2014 hanggang 2017 ay pwede nyo nang puntahan sa LTO office yung mga plaka nyo. Pwede nyo nang kunin. Halimbawa, 2014 hanggang 2017 wala pa kayong plakang na-receive. Pwede nyo nang kunin yung mga plaka nyo kung saan kayong nagparehistro malapit sa LTO mismo. Doon nyo puntahan. Tapos, mabilis na makuha doon. May tinatawag silang replacement na plaka. Ibibigyan kayo ng certification, katibayan na yung may plaka na kayo. Kahit hindi tugma yung dating nandun sa ORCR na nakarehistro sa motor nyo, bibigyan kayo ng bagong plaka na hindi man siya kaparehas doon sa naka-indicate doon sa papel nyo. Bibigyan kayo ng certificate na replacement na yung plaka nyo. Yun lang. Tapos sa biyahe, kailangan huwag nyo rin kalimutan yung ORCR, yung update na rehistro ng sasakyan nyo para hindi kayo magkaroon ng violation sa kalsada dahil sayang yung pera, multa. Yun lang guys yung update natin para sa mga biyahero natin.